Hindi halata kay Doña Amparo Villaseñor ang bigat na bitbit niya. Hindi dahil magaan iyon, kundi dahil sanay na siyang magtago ng sakit sa likod ng maayos na tindig. Sa edad na 68, ang suot niya ay simpleng blouse na maputla ang kulay, paldang hindi na uso at perlas na hindi na makintab. Parang alaala na hindi na kailangan ng liwanag para patunayan ang halaga. Ang handbag niya, luma at gasgas, pero maingat niyang hawak na parang may laman na mas mahal pa sa alahas. Sa labas ng maliit na paupahang bahay sa Sampaloc, kumalansing ang gate habang lumalabas siya. Huminga siya ng malalim at sa bawat paghinga, parang may kumakapit na alaala sa dibdib niya. Mga tunog ng wrench, amoy ng langis at boses ng lalaking unang nagturo sa kanya ng disiplina. Ang ama niyang mekaniko. Amparo, huwag kang magpapadala sa tingin ng tao. Minsang sabi ng tatay niya noon habang hawak ang lumang torque wrench. Kapag alam mo ang tama, panindigan mo. Kahit ikaw lang mag-isa, ngayon parang iyon pa rin ang hawak niya. Hindi wrench, kundi paninindigan. Sa loob ng bahay, naroon si Maribel Sunga. Nakatupi ang buhok at nakasuot ng simpleng scrub pants kahit wala sa duty. Nurse si Maribel, pero sa mata niya, may pagod na hindi galing sa ospital, kundi galing sa pakikipagbuno sa mundong madaling maglimot. Siya ang matagal ng kaibigan ni Doña Amparo, kaibigang hindi natakot maniwala kahit ang ibang taong nagsasabing, tapos na yan. Ma'am, kumain muna po kayo. Mahinang sabi ni Maribel. Inilapag ang isang maliit na baunan sa mesa. Nagabalang luga ako, kahit konti lang. Umiling si Doña Amparo. Mamaya na, Bel. Ayokong sumugod ng mahina. Hindi po kayo mahina, balik ni Maribel. Pilit ngumiti. Pero kailangan nyo rin ng lakas, lalo na ngayon. Sa mesa, nakalatag ang ilang folders, mga photocopy ng lumang ulat, mga resibo, at mga dokumentong ilang taon niyang kinulekta. Sa ibabaw ng pinakamanipis na folder, may death certificate na lagi niyang sinasara agad kapag nasisilyan. Hindi dahil ayaw niyang tanggapin, kundi dahil sa tuwing makikita niya ang pangalan ng anak, parang may pumipilas na hibla sa puso niya. Lorenzo Villaseñor, anak niya. Ang batang lalaking minsang nangarap maging abogado, pero napunta sa audit traineeship dahil gusto niyang maglinis ng sistema. Sabi niya noon, parang simpleng pangarap lang. Ma, kapag may mali, kailangang ayusin. Sabi ni Lorenzo sa kanya dati habang sabay silang kumakain sa karinderya. Kung hindi tayo kikilos, sino? At pagkatapos nun, aksidente. Isang salitang ginawa nilang pantapal sa lahat. Isang salitang ginamit para hindi na magtanong ang mga tao. Humagod si Doña Amparo sa folder, dahan-dahan, na parang hinahaplos ang sugat na hindi nakikita. Bel, tawag niya. Handa na ba si Nicanor? Tumanggo si Maribel. Nasa labas na. Sinabi niyang ayaw niyang pumasok nang hindi kayo handa. Pag sinabi niyang lalakad kayo, sabi niya. Lumabas si Doña Amparo sa maliit na sala at sa may pintuan, naroon ang lalaking may suot na simpleng ring polo, may bitbit na leather case at ang mga matay parang sanay magbasa ng kasinungalingan. Si Attorney Nicanor de la Vega. Tahimik, hindi pala salita at hindi mahilig magpabida. Pero kapag nagsalita, may bigat. Parang pako na hindi basta nabubunot. Magandang umaga, Donya. Bati niya. Bahagyang yumuko. Kung okay na kayo, pwede na tayong lumarga. Tawagin mo akong Amparo, sagot ni Doña Amparo. Ang Donya, parang dekorasyon. Hindi ako dekorasyon. Napangiti si Nicanor. Maliit lang. Sige, Amparo. Sa likod niya, sumulpot ang isang lalaking mas matanda sa kanya ng kaunti. Matigas pa rin kahit retired na. Si Captain Reynaldo Ibarra, dating kapitan na minsang kinilalang matuwid hanggang sa may gumalaw para sirain ang pangalan niya. Sa mata niya, may mga gabing hindi niya malimutan, pero sa tindig niya, may paninindigan pa rin. Ma'am, hindi ko alam kung gaano kalalim to. Pero kung may kailangan kayong saksi, tao o proteksyon, nandito ako. Tinitigan siya ni Doña Amparo. Ray, sabi niya, alam mo bang masakit ang mawalan ng anak? Napatigil ang kapitan. Lumunok. Hindi ko alam ng eksakto, ma'am. Pero alam ko ang mawalan ng dangal. Alam ko ang mawalan ng tiwala ng tao dahil sa kasinungalingan. Kaya gusto kong tumulong. Tumango si Doña Amparo. Parang may sariling mundo sa loob ng mga mata niya. Sapat na yan. Sumakay sila sa isang lumang sedan. Malinis pero halatang hindi bago. Si Maribel ang nagmaneho, si Nicanor sa unahan at si Captain Ibarra sa likod kasama si Doña Amparo.
Habang umaandar ang sasakyan, dumaos-dos ang Maynila sa bintana. Mga billboard, mga jeep, mga taong nagmamadali, mga tindahang bukas kahit pagod na ang syudad. "Bakit po ngayon?" tanong ni Maribel, parang nahihiyang magsalita pero hindi na mapigilan. Sumagot si Doña Amparo nang hindi tumitingin sa kanya. "Dahil kapag matanda ka na, may dalawang uri ng takot ang tao sa'yo. Una, iniisip nilang wala ka ng kaya. Pangalawa, iniisip nilang wala ka ng pakialam." Tumawa si Captain Ibarra ng mahina. "At kayo, ma'am, mukhang may pakialam pa rin." "Hindi lang pakialam," sagot ni Doña Amparo. "May utang." Hindi na nagsalita si Maribel, pero ramdam niya ang bigat sa loob ng sasakyan. Parang may kasamang multo ang bawat dokumentong dala nila. Pagdating nila sa car district, sunod-sunod na showroom, garahe at service center, bumaba si Doña Amparo ng dahan-dahan. Sa malayo, kita ang isang shop na mas malinis kaysa sa karamihan. May malaking signage, Ramos Prime Auto Gallery and Service. Kumintab ang salamin sa harap at may ilaw na parang laging handang magpapansin. Nakatayo sa labas ang ilang staff, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Naroon si Toby Manansala, sales, na parang laging may biro sa dila. Naroon si Jessa Galion, front desk, naka-ponytail, hawak ang clipboard, mukhang pagod pero maayos pa ring ngumiti. Naroon si Kiko Araneta, detailer, nakaluhod sa isang hood, pinupunasan ng pintura na parang may sariling buhay ang kotse. Sa gilid, nakasandal sa tool chest ang batang mekaniko, si Migs Lioren. Tahimik, nagmamasid, parang mas maraming naririnig kaysa sinasabi. At sa loob, dumaan ang isang lalaking naka-long sleeves na masyadong planchado para sa shop. Geric Ramos, ang manager, ang apelidong ilang taon nang kinakatok ang loob ni Doña Amparo kahit anong pilit niyang takasan. Hindi pa siya lumalapit. Sa halip, naglakad muna siya sa kabilang side ng kalsada. Tumigil sa may maliit na tindahan ng bottled water. Bumili siya ng isa, hindi dahil uhaw siya, kundi gusto niyang huminga muna ng normal bago sumabak. "Tita," tawag ng tindera, isang babaeng nasa 30 na may nameplate na Lani. "Kayo po ba yung naghahanap ng tao sa Ramos? Madalas pong may mga ganyan dito eh." Sandaling napatingin si Doña Amparo. "Bakit mo nasabi?" Kibit balikat si Lani. "Marami pong umiiyak dito. May mga nagpapagawa, may mga naniningil, may mga nagrereklamo. Pero ewan ko po, kayo parang iba. Parang may dala kayong bagyo kahit mainit." Hindi sumagot si Doña Amparo. Ngumiti lang siya ng kaunti, hindi masaya, kundi isang ngiting marunong magtago ng sakit. Bumalik siya sa kotse at doon niya muling binuksan ang handbag. Sa loob, may lumang envelope. Maingat niyang inilabas. Death certificate, lumang litrato ni Lorenzo sa harap ng isang garahe na may nakasulat, "Likod. Ma, proud ako sa'yo." At isang papel na paulit-ulit niyang tinitignan sa mga gabing hindi siya makatulog. Isang pangalan, malinaw, parang tatak. Geric Ramos. "Tara na," sabi ni Nicanor, nakatitig sa kanya. "Huwag kayong mauna sa emosyon. Sundan natin ang plano." Tumanggo si Doña Amparo. Sinara ang envelope, ibinalik sa bag, at tumayo. Sa unang hakbang niya papunta sa shop, hindi siya nagmukhang matanda. Nagmukha siyang ina. Ina ng matagal nang tinanggalan ng katahimikan at ngayon kukunin niya pabalik ang katotohanan kahit gaano pa kabigat ang presyo. Sa unang hakbang ni Doña Amparo papunta sa Ramos Prime Auto Gallery and Service, hindi siya nagmukhang matanda. Nagmukha siyang ina. Ina na matagal nang tinanggalan ng katahimikan at ngayon kukunin niya pabalik ang katotohanan kahit gaano pa kabigat ang presyo. Dumaan siya sa pintuang salamin na kumintab sa araw at parang nag-iba ang tunog ng paligid sa loob. Mas malinaw ang tik-tak ng wall clock, mas malakas ang huni ng air compressor, mas matulis ang halakhak sa may sales area. Sa harap, sinalubong siya ni Jessa Galion. Maayos ang ngiti pero kapansin-pansin ng pagod sa ilalim ng mata, parang sanay magpigil ng reaksyon. "Good morning po, ma'am," sabi ni Jessa, hawak ang clipboard. "Service po ba o inquiry?" "Inquiry," sagot ni Doña Amparo.
Nakatitig lang siya sa paligid. Tila sinusukat ang lugar. Gusto kong bumili ng 3 Ferrari. Parang may pumutok na biro sa hangin. Mula sa likod ng display area, si Toby Manansala, nakasandal sa counter, may dalang brochure, ay biglang tumawa na hindi man lang tinakpan ng bibig. 3 Ferrari? Ulit niya, halos mabulunan sa sariling tawa. Ma'am, sure po kayo? Baka toy car hanap nyo. Meron sa mall, mas mura. Sumunod ang mahinang hagkik ng 2 pang tauhan sa gilid. Si Kiko Araneta, na detailer, habang nagpupunas ng hood ng isang sports car, nagkatiginan sa kapwa niya staff at umiling na parang nanonood ng palabas. Sa dulo naman, si Migs Loren, nakasandal pa rin sa tool chest, hindi nakitawa pero kumunot ang noo niya, parang may instinct na may mangyayaring hindi ordinaryo. Hindi nagbago ang mukha ni Doña Amparo, hindi siya nagtaas ng boses. Ang ginawa niya lang, tumingin kay Toby na parang hindi siya tao, kundi tunog. Tunog na sandaling maririnig, tapos mawawala. Kung wala kayong Ferrari, sabihin nyo. Kung meron, tawagin nyo ang manager. Napaatras ng kaunti si Jessa, halos hindi mapansin. Ma'am, meron po. Pero... Tanong ni Doña Amparo. Nag-alinlangan si Jessa, saka bumaba ang boses. May proseso po kasi ma'am. Usually appointment po. At kailangan po ng verification. Tumawa ulit si Toby, mas lalakas. Verification? Ma'am, baka kailangan niyo muna ng verification kung may pambayad kayo. May lumapit na customer mula sa service bay. Naka-polo shirt na may logo ng construction company. Si Rafael Bong Sison. Halatang kilala niya ang lugar. Palakad-lakad na parang may-ari, hawak ang susi ng pickup. Ano to? Sabi ni Bong, nakangisi. May comedy show ba dito? Donya, bibili daw ng 3 Ferrari. Napatigil si Doña Amparo at tumingin sa kanya. Hindi kita kilala, sabi niya. Hindi mo ako kailangang kilalanin, balik ni Bong, nakatawa. Pero dito sa shop na to, ma'am, hindi basta-basta ang Ferrari. Baka gusto niyo munang magpa-oil change ng tricycle. May ilang tumawa ulit. Si Jessa napatingin sa floor, halatang hindi komportable pero hindi makagalaw. Si Kiko, na kanina pang nagpupunas, kunwaring may tinatanggal naman siya para hindi madamay. Si Migs na palunok at tumayo ng tuwid, parang gustong magsalita pero pinigilan ng sarili. Sa gitna ng ingay, may maharhang tunog ng sapatos na papalapit. Dumaan si Gary Ramos mula sa loob ng opisina. Naka-long sleeves na puti, cufflinks at nakaayos ang buhok. May hawak siyang tablet at ang ngiti niya, yaong ngiting pang negosyo na may halong, "Kaya ko kayong paikutin." "Anong meron dito?" tanong ni Garrick. Tumingin kay Jessa na parang siya ang may kasalanan. Bakit may nag-iingay sa showroom? "Sir," mabilis na sabi ni Jessa, "may client po, inquiry. Gusto raw pong bumili ng 3 Ferrari." Sa lubong ni Toby, sabay tawa ulit. "Sir, matindi. Triple order." Tumigil si Garrick sa harap ni Doña Amparo at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Hindi siya bastos sa salita, pero bastos sa tingin. Parang sinusukat kung gaano kalaki ang pwedeng gawing katatawanan. "Ma'am," sabi ni Garrick, pilit mahinahon, "we accommodate serious buyers. Ang Ferrari hindi impulsive purchase. Baka mas bagay po sa inyo ang second-hand sedan. Practical, mas komportable para sa edad nyo." May ilang staff muling humagkik, lalo na si Toby. Si Bong nakangisi, parang natutuwa sa sarili. Hindi pa rin nagbago ang mukha ni Doña Amparo. Ngulit sa mata niya, may kumislap na alaala. Ang mga taon ng paghihintay sa ospital, ang mga papel na paulit-ulit niyang binasa, ang mga taong nagsabi ng, "Move on na po kayo." At ang pinakamabigat, ang boses ng anak niya sa huling tawag. "Ma, may nakita akong mali. Pero okay lang ma, aayusin ko to. Hindi tayo papayag." Si Doña Amparo huminga ng dahan-dahan at ibinalik sa kasalukuyan ng sarili. "Manager ka ba?" tanong niya kay Garrick. "Oo, I'm the manager," sagot ni Garrick, bahagyang umangat ang dibdib. "Garrick Ramos." Parang may tunog sa loob ni Doña Amparo. Hindi gulat, kundi konfirmasyon. Parang taon-taong pangalan na sinisiksik sa ulo niya, ngayon nakatayo na siya sa harap niya. Buhay na buhay. Garrick Ramos. Ulit niya, dahan-dahan. Sakto. Nagkibit balikat si Garrick. Akala, biro. "Ma'am,
Kung trip nyo lang magpatawa, marami pong iba dyan. Busy kami. Busy kayo sa pagbebenta? Tanong ni Doña Amparo. O busy kayo sa pangmamaliit? Napatigil si Garrick. Lumamig ang ngiti niya. Ma'am, respeto lang po. Huwag nyo kaming akusahan ng kung ano-ano. Kung wala kayong appointment, I can't entertain this. Sa gilid, narinig ni Migs ang sariling tibok ng dibdib. Napatingin siya kay Jessa, parang gusto niyang sabihing, tama na. Pero, nakita niya rin ang takot sa mata ng babae. Takot mawalan ng trabaho, takot mapag-initan. Si Doña Amparo, dahan-dahang ibinuksan ng handbag niya. Walang drama, walang biglang sigaw. Parang may hinuhugot lang na ordinaryong bagay. Ngunit, habang gumagalaw ang kamay niya, tumahimik ang paligid. Hindi dahil pinatahimik niya sila, kundi dahil may natural na pakiramdam na may lalabas na hindi nila inaasahan. Ano yan, ma'am? Tanong ni Toby, nagpapanggap na hindi natitinag pero ang tawa niya ngayon, kalahati na lang. Hindi sumagot si Doña Amparo. Inilabas niya ang wallet, hindi makintab, hindi designer. Binuksan niya ito at inilabas ang isang ID na may seal at sobrang linaw ng print, parang hindi pwedeng peke. Inilatag niya ito sa counter sa harap ni Garrick. Pakibasa, sabi niya, malamig ang tono. Lumapit si Garrick at sa unang segundo, hindi pa nagbago ang mukha niya. Pero nang mabasa niya ang nakalagay, parang may humigpit sa panga niya. Nang makita niya ang seal, parang may humigop ng dugo sa mukha niya. Office of the Special Inspectorate, Government Procurement and Anti-Fraud Task Unit. Napatigil si Toby. Ang bibig niya nakabukas ng konti pero walang lumalabas na tunog. Si Bong Sison na kanina, ang tapang, biglang nagkunwaring may tinatanggap na tawag sa phone. Umatras ng dahan-dahan. Si Jessa napatingin kay Doña Amparo at biglang namutla rin. Parang ngayon lang na-realize na hindi ito simpleng matandang naligaw. Si Kiko biglang tumayo at nagkunwaring may lilinisin sa kabilang kotse, sabay iwas. Si Migs hindi nagulat, parang may sinabi sa kanya ang instinct niya kanina pa. Pero kahit siya, napatayo ng mas tuwid dahil alam niyang kapag pumasok ang ganitong klaseng tao sa shop, may susunod na alon. Ma'am, garal-gal ang boses ni Garrick ngayon, nawala ang humor. This is highly unusual. Ano pong may tutulong namin? Dahan-dahang kinuha ni Doña Amparo ang ID pabalik, binalik sa wallet at sinara ang handbag. Hindi ako pumunta dito para pumili lang, sabi niya. Pero gusto kong makita kung paano kayo umaasta kapag akala nyo wala kayong kaharap na may kapangyarihan. Nagpalit ng tingin ng mga staff. Si Toby, nanginginig ang ngiti niya. Halatang gusto magbiro pero hindi niya nagagawa. Si Jessa napalunok at sa unang pagkakataon, sumikip ang hawak niya sa clipboard. Lumapit si Nicanor de la Vega mula sa pintuan. Tahimik na tumayo sa tabi ni Doña Amparo. Sumunod si Captain Ibarra na nakatingin sa paligid na parang binabasa ang posibleng takbuhan ng bawat isa. Garrick Ramos, sabi ni Nicanor, mahinahon pero matalim. We're not here to cause a scene. We're here for clarity. Napatingin si Garrick kay Nicanor, saka kay Doña Amparo. Ma'am, Amparo, biglang nagbago ang tono niya. Pinilit maging magalang. We can talk in my office, please. Hindi pa gumagalaw si Doña Amparo. Tinitigan niya si Garrick at sa katahimikan, mas narinig ang mga tunog ng shop, ang compressor, ang distant na tool clang, parang mga tunog ng mundong matagal nang gumigiling. 3 Ferrari. Ulit ni Doña Amparo, pero ngayon, iba ang bigat. Hindi ko sinabi yon para magyabang. Sinabi ko yon para makita kung ano kayo kapag hindi nyo alam kung sino ang kausap nyo. Tumungod si Garrick, pinilit pigilan ang kaba. Ma'am, I apologize if hindi ako humihingi ng sorry. Humihingi ako ng katotohanan. At doon, sa gitna ng showroom na kanina lang puno ng ngisi, tuluyang nawala ang tawa. Ang shop na sanay magbenta ng kinang, ngayon napuno ng takot. Takot na hindi galing sa ID lang, kundi sa posibilidad na may nakabaong kasalanan ang malapit na ang mahukay. At doon, sa gitna ng showroom na kanina lang puno ng ngisi, tuluyang nawala ang tawa. Ang shop na sanay magbenta ng kinang, ngayon napuno ng takot. Takot na hindi galing sa ID lang, kundi sa posibilidad na may nakabaong kasalanan ang malapit ng mahukay. Tumanggo si Garrick Ramos ng pilit.
parang may pinipigil na pagsabog sa dibdib, at itinuro ang direksyon ng opisina niya sa likod. "Ma'am Amparo, please," sabi niya, pilit maamo. "We can talk privately." Hindi nagmadali si Doña Amparo. Sa bawat hakbang niya papunta sa hallway, ramdam niya ang mga matang nakadikit sa kanya. Si Toby na kanina'y malakas tumawa, ngayon nakapako ang tingin sa sahig. Si Bong Sison na pilit nagpapanggap na may kausap sa phone pero ang kamay nanginginig. Si Jessa na mahigpit ang hawak sa clipboard, parang iyon na lang ang hawak niyang seguridad. Si Kiko na biglang nagkunwaring may lilinisin sa kabilang bay, at si Migs, tahimik pero ang mga matay may tagal ng gustong sabihin. Sumunod si Attorney Nicanor de la Vega sa tabi ni Doña Amparo at si Captain Reynaldo Ibarra sa likod, handang sumalo kung may biglang gagawin si Garrick. Sa pagpasok nila sa opisina, sumara ang pinto at umimpis ang ingay ng showroom, pero parang lumas-lumakas ang tibok ng puso ng lahat sa loob. Ang opisina ni Garrick ay malinis, masyadong malinis para sa isang car shop. May leather chair, frame certificate sa dingding, at isang maliit na minibar sa sulok. Amoy cologne at air freshener, hindi amoy makina. Umupo si Garrick sa likod ng mesa pero hindi siya komportable. Para siyang taong nasanay nasa taas pero ngayon may biglang tumayo sa harap niyang hindi niya kayang tapakan. "Ma'am," sabi niya, "I want to apologize for my staff. Hindi nila alam kung sino kayo. Misunderstanding lang talaga." "Hindi misunderstanding ang pangmamaliit," sagot ni Doña Amparo. Umupo siya sa harap, hindi man lang inalis ang handbag sa kanlungan, parang proteksyon. "At hindi ako pumunta dito para i-correct ang manners ng staff mo." Nilingon ni Nicanor si Garrick, tuwid ang postura. "We're here to ask questions," sabi niya. "Straight answers." Nagpalit si Garrick ng tingin sa dalawa. "Okay. Ano po ang kailangan niyong malaman?" Huminga si Doña Amparo ng malalim. "Garrick Ramos," banggit niya. Dahan-dahan parang inilalatag ang bigat sa mesa. "Alam mo ba kung sino si Lorenzo Villaseñor?" Napakunot ang noo ni Garrick, kunwari nag-iisip. "Lorenzo Villaseñor? I'm not sure, ma'am. Common name po." "Hindi common ang nangyari sa anak ko." Napatigil siya sandali pero hindi siya nag-break. Auditor trainee siya, may hawak siyang report. Pagkatapos nun, na-aksidente. At sa lumang record na nakuha ko, lumalabas ang pangalan mo sa chain. Napalunok si Garrick. "Ma'am, with all due respect, napakaraming transactions sa automotive. Baka naman coincidence." "Coincidence?" Ulit ni Captain Ibarra na pailing. Madaming gumagamit ng salitang yan kapag may tinatago. Tumayo si Garrick, lumapit sa bintana, kunwari nag-aayos ng blinds. "Ma'am, hindi ko alam ang sinasabi mo. Car shop kami. We sell, we service, we comply." "Compliance?" Biglang pumasok ang boses ni Nicanor, malamig. "Then show us your compliance records, lalo na sa mga unit na special deliveries nung mga taong..." Tumingin siya sa notes. 7 taon na ang nakalipas. Napalingon si Garrick. 7 taon? "Sir, mahirap yan. Matagal na. At hindi basta-basta naglalabas ng records ang kumpanya." Kanya-kanyang depensa. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ako nandito para makiusap. Nandito ako para bigyan ka ng pagkakataon. "Pagkakataon?" tanong si Garrick. Pilit tumitigas ang boses. "Ma'am, respeto. Pero nandito ako para bigyan ka ng pagkakataong maging tao bago maging kriminal." Nagkapalitan sila ng katahimikan. Sa labas ng opisina, parang nagbabago ang hangin. May kumatok ng mahina sa pinto. Si Jessa. "Sir, may delivery po sa labas." Sabi niya, halos hindi makatingin. "At may 2 lalaki pong naghahanap sa inyo." "Sino?" "Hindi po nila sinabi," sagot ni Jessa, halatang kinakabahan. Sumingit si Captain Ibarra. "Garrick, may tao ka bang inaasahang dadating? O may tao bang nagbabantay sa'yo?" Walang sagot si Garrick. Kinuha niya ang phone niya, pero bago pa siya makatawag, tumunog ang kabilang linya. Tinignan niya ang screen, at sa isang iglap, parang mas namutla pa siya.
Doña Amparo napansin niyon. Sino yan? Tanong niya. Wala. Mabilis na sagot ni Garrick. Sabay decline ng tawag. Business. Pero hindi nakalasot sa mata ni Nicanor. You're sweating. Sabi niya. Simple lang. That's not business. That's fear. Bumalik sa mesa si Garrick at parang gusto niyang tapusin ang usapan. Ma'am Amparo, if you have allegations, file it properly. I can't entertain this without formal notice. Formal notice? Doña Amparo bahagyang ngumiti, pero hindi masaya. Kaya nga ako nandito, para malaman mo muna na papunta na tayo doon. Tumayo siya, at sa unang pagkakataon, ramdam ni Garrick ang aura niya. Hindi yaman, hindi posisyon, kundi determinasyon ng isang inang walang balak tumigil. Pagbukas nila ng pinto palabas ng opisina, bumungad ang showroom na tahimik na parang simbahan. Si Toby nakapako sa counter, hindi na makasalita. Si Bong Season, wala na. Lumabas na pala. Iniwan ang sasakyan, iniwan ang yabang. Si Kiko tumigil sa pagpupunas, parang nakalimutan na niya ang trabaho. Si Migs nakatayo sa may tool chest, nakatingin kay Doña Amparo na parang may pasya sa mata. Ma'am, biglang lumapit si Migs. Mahina ang boses. Pwede po ba? Makausap kayo saglit. Napatingin si Jessa kay Migs. Parang nanlaki ang mata. Migs, huwag. Pero tumigil si Doña Amparo. Ano yun? Tanong niya. Nag-alinlangan si Migs. Tumingin sa paligid, saka lumapit pa. Hindi ko po alam ang tungkol sa anak nyo. Pero may mga bagay po dito na hindi tama. Matagal na. Bago pa siya makasalita ng mas marami, biglang may dumating na babae sa pintuan ng shop. Naka-blazer, may dalang folder na parang mabigat at ang mga mata niya'y may halong takot at tapang. Huminto siya sa gitna ng showroom at tumingin diretso kay Doña Amparo. Doña Amparo Villaseñor? Tanong niya. Oo, sagot ni Doña Amparo, napataas ang kilay. Ako si Lea Cordoba, dating bookkeeper dito. Tumigil siya sandali, lumunok. May dala akong mga bagay na dapat niyong makita. Kasi kung hindi ngayon, baka wala na akong lakas bukas. Nag-iba ang mukha ni Garrick. Lea, bigla siyang lumapit. Pilit ngumiti pero nanginginig ang panga. Bakit ka nandito? Umuwi ka na. We can talk. Umiling si Lea. Hindi na sir. Ilang buwan akong natulog na parang may bato sa dibdib. May anak ako. Ayokong lumaki siyang iniisip na normal lang ang manahimik sa mali. Lumapit si Nicanor at kinuha ang folder. What's inside? Tanong niya. Mga ledger. Hindi lahat, kasi may tinago sila. Pero may entries dyan na hindi tugma. May mga unit na lumalabas na for fleet kunwari, pero may overpricing. May codes. May mga pangalan. Napatingin siya kay Garrick, nanginginig ang boses. At may special bay sa likod, yung bawal naming lapitan. Tahimik ang buong shop. Si Toby napauupo sa upuan sa may front desk, parang nawala ng lakas. Si Bong namimutla, nagbubulong, hindi ko alam to, hindi ko alam to. Si Migs tumingin kay Lea, tapos kay Doña Amparo at parang nagdesisyon. Ma'am, tama po si Lea, may special bay. May mga unit po na pinapasok doon na walang normal na paperwork. Minsan, pinapalitan ng mga numero. Tumayo si Doña Amparo sa gitna ng showroom, hawak pa rin ang handbag niya. Pero ngayon, may bagong bigat sa hangin. Hindi na lang takot, kundi pagguho ng pader na matagal itinayo. Tumingin siya kay Garrick at sa mata niya, wala nang tanong, may direksyon na. Hindi sumigaw si Doña Amparo. Hindi siya nag-eskandalo. Ang sinabi lang niya, malinaw at mabigat. Hindi ako pumunta dito para manakot lang. Pumunta ako para tapusin ang katotohanan. 3 araw, Garrick. Ibigay mo ang buong record. Kung hindi, hindi na ito business. Krimen na. At habang palabas siya kasama si Nicanor at Captain Ibarra, si Lea sumunod sa gilid na parang handang tumalon kahit masakit. Narinig niya si Migs na pabulong kay Jessa, hindi para magpabida, kundi parang paghingi ng tawad sa katahimikan nilang lahat.
May mali talaga dito. Matagal na. Parang kumapit ang mga salitang iyon sa hangin habang lumalayo sila sa Ramos Prime Auto Gallery. Sa likod nila, naiwan ang showroom na dati puno ng yabang at kinang, ngayon nanginginig sa katahimikan. Hindi lumingon si Doña Amparo, pero ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa panibagong katotohanang unti-unting lumilinaw. Hindi lang pala siya lumalaban sa isang tao. Lumalaban siya sa isang sistemang maraming nakikinabang at maraming natatakot magsalita. Sumakay sila sa lumang sedan. Sa likod, katabi ni Doña Amparo si Lia Cordoba. Hawak pa rin ang folder na parang hawak niya ang buong kinabukasan ng anak niya. Ang kamay ni Lia naninginig, pero ang mata niya matatag. Iyong uri ng tapang na galing sa guilt na ayaw nang tumagal. Salamat, mahinang sabi ni Doña Amparo nang hindi tumitingin, pero halatang para kay Lia. Napasinghot si Lia, pilit pinipigilan ang inuha. Hindi ko po alam kung deserve ko yan, ma'am. Ilang buwan akong nanahimik. Ilang taon akong nagkunwari. Ang mahalaga, sagot ni Captain Ibarra sa unahan, hindi ka na nananahimik ngayon. Si Maribel na nagmamaneho walang imik, pero sa salamin, kita ang panganyang mahigpit, parang pinipigil ang sariling emosyon. Siya ang nakakita kung paano unti-unting nalanta si Doña Amparo sa bawat taon na lumipas, kung paano niya tinanggap ang mga condolences na parang lason, at kung paano siya bumangon araw-araw kahit walang kasiguraduhan na may makukuha siyang sagot. Pagdating nila sa bahay sa Sampaloc, hindi sila dumiretso sa sala. Dinala ni Doña Amparo si Lia sa maliit na kwarto sa likod, isang silid na hindi pang display, kundi pang digma. Sa mga shelves, nakahanay ang mga folders, labeled ng mga petsa, pangalan at lugar. Sa dingding, may corkboard na may mga litrato, arrows at sticky notes. Hindi ito conspiracy wall. Ito ang buhay ng isang inang ayaw pumayag na ang anak niya ay maging footnote lang sa ulat. Napatigil si Lia sa pintuan. Grabe, bulong niya. Kayo pala gumawa nito lahat? Umupo si Doña Amparo sa maliit na mesa at binuksan ng desk lamp. Walang gagawa para sa akin, sagot niya. Kapag namatay ang anak mo, hindi gumagalaw ang mundo para hanapin ang katotohanan. Ikaw lang talaga. Si Attorney Nicanor naglatag ng legal pad at ballpen. Lia, sabi niya, formal pero hindi nakakatakot. We need you to walk us through the folder. Ano ang hawak mo? Ano ang kaya mong patunayan? At ano ang hindi? Tumanggo si Lia, huminga ng malalim. Inilapag niya ang folder at isa-isang inilabas ang mga papel. May ledger entries dito, sabi niya. Ang label sa system, fleet procurement, pero ang presyo, sobra sa market value. Tapos may codes, hindi ko alam dati kung ano, pero may pattern. Anong pattern? Sabi ni Nicanor. May 3 code na paulit-ulit, sabi ni Lia, pinakita ang ilang sheet. RPA FLT, tapos may extension na letters. Kapag ganon, ibig sabihin may unit na lumalabas na hindi dumadaan sa normal na sales process. May special buyer. Napasinghot si Captain Ibarra. Government procurement? Hindi ko po sure kung government mismo, sagot ni Lia. Pero ang pinapagawa sa amin, huwag magtanong. May mga pangalan din na lumalabas sa approvals, pero hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang, si Garrick. Siya ang pumipirma at may isang fixer na minsan kumupunta. Vince Alcaraz, biglang sabi ni Maribel, napalingon. Yan ba? Nanlaki ang mata ni Lia. Opo, Vince. Siya yung laging nakangiti, laging may daladalang kape para sa staff, pero ramdam mong may kapalit lahat. Si Doña Amparo bahagyang pumikit. Isa na namang pangalan ang tumama sa listahan, parang pako sa kahoy. Teka, sabi ni Nicanor, mabilis magsulat.
Leah, you mentioned a special bay sa likod. Sino ang may access? Ano ang ginagawa? Napatingin si Leia kay Doña Amparo, halatang natatakot magsalita. Ma'am, hindi po ako mekaniko. Bookkeeper lang. Pero naririnig to. May mga unit na dinadala sa likod, tapos hindi normal ang tagal. Minsan may technician na tinatawag nila, hindi from our regular team. May pangalan? Tanong ni Captain Ibarra. Rodel, sagot ni Leia. Rodel Bayani, dati siyang technician dito. Bigla siyang nawala. Sabi ni Garrick, umalis na raw. Pero may isang beses, narinig ko silang nag-uusap. Galit si Rodel. Sabi niya, ayoko nang may mabugbog dahil lang sa papel. Tumigil ang lahat. Si Doña Amparo napadilat. May mabugbog? Ulit niya, mababa ang boses. Tumanggo si Leia, luha na ang nasa mata. Hindi ko po alam kung totoo, pero natakot ako, kaya umalis ako. Pero bago ako umalis, may itinago akong copies. Hindi lahat kasi hindi ko kaya. Pero ito yung hawak ko. Sandaling tahimik. Sa katahimikan, narinig ang electric fan, ang distant na busina sa labas, at ang bigat ng mga salita ni Leia na parang uling sa hangin. Bel, tawag ni Doña Amparo kay Maribel. Pakikuha nga yung envelope. Alam na ni Maribel kung alin iyon. Lumapit siya sa drawer at kinuha ang lumang envelope na laging nasa ilalim. Inilapag niya sa mesa. Binuksan ni Doña Amparo at inilabas ang litrato ni Lorenzo sa harap ng garahe at ang death certificate. Leia, sabi ni Doña Amparo, mas mahinahon ngayon. Nakita mo ba siya? Nakarating ba siya dito? Tinitigan ni Leia ang litrato. Nagsimulang manginig ang labi niya. Ma'am, parang nakita ko po siya minsan. Parang huminto ang oras. Si Nicanor hindi gumalaw. Si Captain Ibarra napatuwid. Si Maribel napahawak sa bibig. Kailan? Halos babulong na tanong ni Doña Amparo. Isang beses, sabi ni Leia, hirap huminga. May dumating na lalaki. Hindi nakasuot ng uniform, pero may dala siyang folder, parang audit. Hindi siya nagtagal. Pinasok siya ni Garrick sa office. Narinig ko mataas ang boses. Tapos, kinabukasan, may bulong-bulungan na may aksidente daw sa labas. Hindi ko po alam na siya pala. Siya pala yung anak nyo. Hindi umiyak si Doña Amparo, pero pumintig ang ugat sa gilid ng sentido niya. At ang kamay niya sa envelope nanginginig. Hindi ito lungkot lang. Ito yung sakit na may halo ng galit at pagdududa. Dahil ngayon, may tao nang nagsabing posibleng dumaan ang anak niya sa lugar na ito. Okay, biglang sabi ni Nicanor, kontrolado ang tono. We have enough to move but we need more than hearsay. We need hard evidence. Tumanggo si Captain Ibarra. At kailangan din natin protektahan si Leia. Kapag nalaman ni Garrick na nagsalita siya, hindi lang trabaho ang mawawala. Napahawak si Leia sa braso niya. Ma'am, natatakot po ako. Tumingin si Doña Amparo sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya matigas. May lambot sa mata niya pero hindi mahina. Natakot din ako. 7 taon. Pero alam mo kung ano ang mas nakakatakot? Yung mamatay na wala kang ginawang tama kahit minsan. Tumulo ang luha ni Leia. Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Kakayanin mo, singit ni Maribel. Lumapit at hinawakan ng balikat niya. Hindi ka mag-isa. Sa kabilang banda ng siyudad, halos kasabay nito, hindi mapakali si Garrick Ramos. Nasa opisina siya sa shop. Hawak ang phone, paulit-ulit naglalakad. Tinawagan niya si Vince Alcaraz. Vince, pabulong niyang sabi sa tawag. May problema. Yung matanda, may ID, Special Inspectorate, at may kasama siyang abogado. Sa kabilang linya, malamig ang boses ni Vince. Kaya mo yan. Calm down. Sino pa kasama? May retired captain. At lumabas si Leia. Nandito siya kanina. Tumigil sandali ang linya. Leia? Ulit ni Vince, mas mabigat ang tono. Find out where she is. Paano?
Tanong ni Garrick, halos kumakapit sa hininga. Use your people at huwag kang gagawa ng tanga. Kung papatayin mo ang issue sa maling paraan, mas lalala. Nang ibaba ni Garrick ang tawag, pumasok si Jessa sa opisina, naninginig. Sir, may nag-message po sa group chat. Sinasabi nila, may inspector daw, may natatakot. Sinapit siya ni Garrick. Shut it down. Utos niya. Sabihin mo sa kanila, walang mangyayari. Misunderstanding lang. Walang aamin kahit ano. Sir, Mahinang sabi ni Jessa. Paano po kung may mali talaga? Biglang nanlaki ang mata ni Garrick. Anong sinabi mo? Napaatras si Jessa. Wala po, sorry po. Makinig ka, Jessa. Sabi ni Garrick, lumalapit, mababa ang boses pero mabigat. May trabaho ka dahil sa akin. May sweldo ka dahil sa akin. Huwag mong kalimutan yan. Nanginginig si Jessa habang lumalabas. Sa hallway, nakita niya si Toby na nakaupo, namumutla. Tol, pabulong ni Toby. Ano na to? Makukulong ba tayo? Hindi makasagot si Jessa. Sa totoo lang, hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang takot sa kulungan o ang biglang pagsilip ng konsensya na matagal niyang tinulak sa gilid. Samantala, sa bahay ni Doña Amparo, tumayo si Nicanor at inayos ang mga papel. We need Rodel Bayani, sabi niya. If he exists and he has something, that's our missing link. Tumanggo si Captain Ibarra. I can locate him. May mga tao pa akong kakilala sa probinsya, pero kailangan mabilis. Bukas, sabi ni Doña Amparo. Tiniklop ang envelope at maingat ibinalik sa bag. Hindi ko nahahayaang madagdagan pa ang taon. Tumingin si Lia sa kanila, naninginig pa rin, pero may bagong ningning sa mata. Hindi katiyakan, kundi pag-asa na may kahulugan pa ang pagsasalita. Sa gabing iyon, habang ang syudad ay patuloy sa ingay nito, may dalawang uri ng tao ang gising. Ang mga gustong itago ang kasalanan at ang mga matagal nang may utang sa katotohanan. At sa gitna ng dalawang mundong iyon, si Doña Amparo Villaseñor ay hindi na bumabalik sa dati. Hindi na siya babaeng naghahanap lang ng sagot. Isa na siyang apoy na nagsisimulang magliyab, dahan-dahan, pero hindi na mapipigilan. Kinabukasan, maaga pa lang, nakahanda na si Captain Reynaldo Ibarra. Nakakap siya, simple ang suot, pero ang aura niya'y parang pulis pa rin. Sa mesa, nakalatag ang mapa at papel na may address na galing sa isang lumang contact. Probinsya sa Nueva Ecija, maliit na barangay kung saan umuwi si Rodel Bayani. Hindi tayo magdadala ng drama, sabi ni Captain Ibarra habang hinihirop ang kaping tinimpla ni Maribel. Pero magdadala tayo ng seguridad. Kung tama ang kutob natin, may mga taong ayaw makalabas ang pangalan ni Rodel. Tumanggo si Attorney Nicanor, may hawak na folder. We also need him to sign an affidavit, kahit simple statement lang na may alam siya sa operations ng shop. Evidence is everything. Si Lia Cordova, nasa gilid ng mesa, halos hindi makaupo ng maayos. Ma'am Amparo, sabi niya, kung makita nila akong kasama nyo, baka... Hindi ka makikita kung hindi ka magpapakita, sagot ni Doña Amparo. Mahinahon pero may linaw. Pero kailangan kita. Ikaw ang makakapagpatunay na hindi ito imbento lang. Kaya tatayo ka, pero sa tamang oras. Nagkibit-balikat si Maribel, pinipigilan ng kaba. Ma'am, dala ko po yung emergency kit at yung phone ko fully charged. Kung may mangyari, tatawag tayo agad. Ngumiti si Doña Amparo, maliit lang. Salamat, Bel. Ikaw ang nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng tao bumibitaw. Biyahe nila papuntang Nueva Ecija hindi mahaba sa mapa, pero mahaba sa dibdib. Sa bintana, dumaan ang mga palayan, tindahan sa gilid ng highway, mga bata sa kalsada. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagring ang phone ni Doña Amparo. Unknown number.
Tinignan niya. Hindi niya sinagot. Pero agad sumunod ang text. Umuwi ka na lang, Amparo. Huwag mo nang kalikutin. Para sa kaligtasan mo. Hindi nagbago ang mukha ni Doña Amparo. Inunlock niya ang phone at binalik sa bag. Si Nicanor napansin. Threat? Tanong niya. Reminder, sagot ni Doña Amparo, na tama ang pinupuntahan natin. Pagdating nila sa barangay, hinanap nila ang bahay ni Rodel Bayani. Maliit, may lumang gate, at may asong tahol ng tahol pero hindi lumalapit. Sa loob, may tunog ng radyo, lumang balita at kundiman. Kumalampag si Captain Ibarra sa gate. Rodel, Sigaw niya, hindi galit, parang tawag ng taong may dalang katotohanan. Kaibigan, may kailangan kaming kausapin. Lumabas sa isang lalaking payat, may langis pa rin sa kuko kahit probinsya na, si Rodel. Napatigil siya nang makita si Doña Amparo. Hindi ko kayo kilala, sabi ni Rodel, pero hindi niya maitago ang kaba. Ako si Amparo Villaseñor, sagot ni Doña Amparo. May dala akong tanong at may dala rin akong proteksyon. Napatingin si Rodel kay Captain Ibarra, parang kinikilala ang tindig. Pulis? Tanong niya. Retired, sagot ni Captain Ibarra, pero hindi retired ang konsensya ko. Pumasok sila sa maliit na sala. Mainit, may amoy kahoy at lumang makina. Sa mesa, may pitsil ng tubig at 2 baso. Umupo si Rodel, pero hindi niya maipirmi ang tuhod, parang laging handang tumakbo. Anong gusto niyong malaman? Tanong niya, diretso na. Si Nicanor ang unang nagsalita. Rodel Bayani, you worked at Ramos Prime. May special bay, may units na dumadaan doon, may chassis number issues. Totoo ba? Napasinghot si Rodel at tumingin sa dingding, parang hinahanap ang lakas sa pagitan ng mga bitak. Matagal na yon, sabi niya. Akala ko tapos na. Hinding-hindi iyon natapos, sagot ni Doña Amparo. Inilabas niya ang litrato ni Lorenzo, inilapag sa mesa. Nakilala mo ba siya? Napatingin si Rodel sa litrato. Sa unang tingin, umiling siya. Pero nang tumagal, pumitik ang mata niya at parang may pumasok na alaala. Parang may dumating nga, sabi niya, mababa ang boses. May audit guy, bata pa, nagtanong-tanong. Tapos, kinabukasan, nagulo ang shop. Si Garrick galit, si Vince nandun. At ako, pinilit nilang gawin yung ayokong gawin. Anong pinilit nilang gawin? Tanong ni Captain Ibarra. Lumapit ang upo. Humigpit ang panga ni Rodel. Pinapalitan namin ng mga serial. Hindi lagi, pero kapag may special na utos. May unit na galing sa isang supplier, tapos papalabasin na ibang unit para tugma sa papel, para hindi masilip. Overpricing, bulong ni Leia, nanginginig. Kaya hindi tugma ang ledger. Tumingin si Rodel kay Leia at doon lang niya napansin na kasama siya. Ikaw, sabi niya. Kaya pala. Pasensya, sagot ni Leia. Luha na sa mata. Hindi ako nakapagsalita noon. Sandaling tumahimik si Rodel, saka tumanggo. Hindi lang yan, sabi niya. May mga resibo, may mga chat, pero hindi sa system. Nasa phone ni Vince at sa isang USB na tinago ko kasi alam kong darating ang araw na may magtatanong. Parang may kumalampag sa dibdib ni Doña Amparo. Nasa'yo pa ba? Tanong niya. Tumayo si Rodel, pumasok sa kwarto at lumabas na may maliit na plastic container. Binuksan niya. Nandoon ang USB. Itim, may gasgas. Parang simpleng bagay lang pero mabigat ang laman. Ingat, sabi ni Rodel habang inaabot kay Nicanor. Kapag lumabas yan, hindi lang si Garrick ang tatamaan. Kaya nga tayo nagagamit sa tama. We'll duplicate, preserve, and submit properly. Biglang may bumusina sa labas. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat. Napatayo si Captain Ibarra,
Mabilis ang galaw. Sumilip siya sa bintana. May bisita. Bulong niya. 2. Mukhang hindi taga rito. Namutla si Rodel. Hindi ako lumalabas sa bahay. Pabulong niya. Paano nila ako nahanap? Tinignan ni Doña Amparo ang phone niya. May missed call ulit. Unknown number. Parang sinasagot na ng mundo ang tanong. May nagmamanman na. Sa likod, mabilis na sabi ni Captain Ibarra, may daanan ba? Oo, sagot ni Rodel, halatang nanginginig. May maliit na gate sa likod, diretso sa bakanting lote. Bel, sabi ni Doña Amparo kay Maribel, hawakan mo si Leia, huwag kang bibitaw. Tumanggo si Maribel, pinisilang kamay ni Leia. Kaya natin to, bulong niya. Si Nicanor itinago ang USB sa leather case. If they're here, they won't leave without trying, sabi niya. Kumakatok na ang 2 lalaki sa harap. Malakas, walang hiya. Rodel, alam naming nandyan ka. Sigaw ng isa, may kailangan lang kaming pag-usapan. Hindi sumagot si Rodel. Pumipik siya, parang humihingi ng tawad sa sarili. Ako ang haharap. Biglang tumayo si Doña Amparo. Hindi, sabat ni Captain Ibarra. Hindi kayo target dito. Si Rodel ang target. Pero kung lumabas kayo, baka gumawa sila ng esena. Hayaan mo ako, ulit ni Doña Amparo. Pero kalmado. Matagal na akong tinatakot. Hinding-hindi na nila akong magagalaw sa takot. Lumapit si Nicanor at hinawakan ng braso niya. Amparo, we have what we need. The priority now is safety. Then, due process. Saglit na nagtagpo ang tingin nila. Sa mata ni Doña Amparo, may apoy, pero may talino rin. Tumango siya, dahan-dahan. Dumaan sila sa likod. Tahimik ang bakanting lote, pero ramdamang tensyon sa hangin. Sa malayo, naririnig ang katok sa pinto. Ang sigaw ng mga lalaki. Tumakbo sila ng hindi halata. Hindi mabilis na parang pelikula, kundi mabilis na parang mga taong ayaw mahuli. Pagdating sa sasakyan, pinatakbo ni Maribel. Si Leia nanginginig. Si Rodel halos hindi makahinga. Si Captain Ibarra nakatingin sa side mirror, handang mag-react kung may hahabol. May humahabol ba? Tanong ni Leia, umiiyak. Wala pa, sagot ni Captain Ibarra. Pero ngayon, alam na nila na may kumagalaw. Pagbalik sa Maynila, diretso sila sa maliit na opisina ni Nicanor. Hindi malaking law firm, kundi lumang unit sa building na may lumang elevator. Sa loob, hinanda niya ang laptop at isang external drive. First step, sabi ni Nicanor, we copy, we preserve, then we prepare affidavits. Habang naglilipat ng files, lumabas ang mga screenshots, chat logs na may codes, listahan ng unit numbers, resibo ng payments, at pangalan na paulit-ulit. Vince Alcaraz, Garrick Ramos, at isang mas nakakakilabot, isang initials na lumalabas sa approvals, hindi pa nila kilala. Ma'am, pabulong ni Leia, nakatitig sa screen. Ito yung tinatakot nila. Tahimik si Doña Amparo habang binabasa ang bawat linya. Hindi na siya nagulat. Parang matagal na niyang alam na ganito kalalim. Ngunit, sa gitna ng sakit, may biglang gumuhit na malinaw na direksyon. Hindi lang siya magpapabagsak, magtatayo rin siya ng mas maayos pagkatapos. Kinuha ni Doña Amparo ang phone at tinawagan ng isang pangalan na matagal niyang iniiwasang tawagan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ayaw niyang gamitin ang dating koneksyon para lang sa sarili. Pero ngayon, kailangan. Hello? Sagot ng babae sa kabilang linya. Formal. Office of the Special Inspectorate. Ako ito, sabi ni Doña Amparo. Amparo Villaseñor, kailangan ko ng koordinasyon, may ebidensya na tayo. Pagkababa niya, tumingin siya kina Maribel, Nicanor, Captain Ibarra, Leia at Rodel. Iba-iba sila ng dahilan kung bakit nandito, pero iisa ang patutunguhan. 3 araw ang binigay ko, sabi ni Doña Amparo, mababa pero matalim. Pero mukhang hindi na natin kailangan maghintay ng 3 araw. Ngayon pa lang, sisimulan na nating ibalik ang hustisya. At sa loob ng maliit na opisina, habang umiikot ang electric fan at kumikislap ang screen ng laptop,
Doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Doña Amparo. Hindi na lang bilang inang nawalan, kundi bilang babaeng magtatayo ng bagong landas para hindi na maulit ang nangyari sa anak niya. At para ang mga tumawa noon sa showroom ay matutong manginig sa bigat ng katotohanan.